23. Back up. Yeah, I'm looking at you. I'm looking at you. Go. No, Okay. move your truck. Three's off. Okay, Quebec. Quebec tayo mga idol. Bayad muna tayo ng may tao ba rito? Ayun. $17. Wow! Okay, so receipt. Receipt, please. Can I help you? Receipt. Press the black button inside the yellow section Okay. and the receipt should come out. Alright, thank you, got it. Alright, Alright guys, $17.25. Lagay ko muna rito, baka lipa rin. Para may pa-reimburse natin sa Tokyan. Okay, let's go guys, let's go. Tuloy-tuloy tayo. Alright guys, nandito na tayo sa Montreal, Quebec. At nakaano rin tayo, $17.25. Tabi ko lang yung aking resibo dyan para i-reimburse ko sa Torque yung ibinayad ko. Basta lahat ng mga pagagastos mo kapag ka nasa karsada ka, kunin mo lang yung resibo para sa ganun babayaran tayo. Okay, guys. Quebec, Sorel Tracy, Quebec. Guys, morning. Yes! Dito na tayo sa Trans-Canada Highway 1. Oh, no, Trans-Canada Highway 2 eastbound. Yan, nakikita nyo yan, dyan. Lake yan guys, lake. Wala na, nag-snow na. Temperature dito is -15. Malamig mga lodi. Wow! Malapit na tayo sa New Brunswick. Maghapon, nadaanan na natin ang Montreal, Quebec. Yes! So, New Brunswick na. Lapit-lapit na. Tapos, dire-diretso lang tayo. Doon na ako matutulog sa sa dideliveran ko para bukas. Para rekta-rekta na yan. Alright guys, Zone Culture and Clottery. We are now arriving in the border of New Brunswick. New Brunswick na tayo mga idol. Brake tire check muna tayo, brake tire check. Brake check. Okay. Alright guys, nagbabalik ang lakay. Andito na tayo sa border ng ayan, Quebec. At saka andito naman ng New Brunswick border. Okay. Nakita natin. Salpak muna tayo ng tire check dito. O tire check sabi namin. Kasi may paparating na timbangan. Baka mamaya madali tayo sa timbangan Andyan lang yung timbangan na upcoming timbangan. So temperature dito guys is
-16. Malamig. Kaya mag-ingat kayo lagi. Stay warm. Yung bungee cord na nilagay. Ano? Putol. Putol. Putol ang bungee cord. Ah, siya. Kukuha ulit ako ng isang pang bungee cord ko doon. Kuha ako ng ibang bungee cord ko doon. Lagyan ko lang. Okay. Sweet. Lights. Importante yan. Tapos yung paper natin, tingnan ko puno. O, puno pa. Okay. -1 plus 28. Ayos, okay. Tara guys, tara. Katortorotan, sabi nga nila hili. Paangat, tapos pababa, downgrade, tapos up, hili. Matipid ang krudo kapag ganito. Wow! Matipid. Matipid sa krudo. Kasi alam nyo, kapag ganito na katulad dito, nandito tayo sa ahon. Yan sa banderian, palusong na naman yan. Mahabang lusungan yan. Nagtotally yung sobrang lusong na lusong. Yung pang talagang parang magpisayot na kurata de Ilocano. Lusong out. Ayan, palusong na naman ito. Yan. Kaya matipid ang krudo rito. Tapos yung hangin, favor pa naman sa akin, gawa nga ng hangin patulak sa likod. Ano, oh. Ha? Lusong. Hilly, kumbaga sa ano, hills. Hilly Tarel o trail. Alright. Ayan o. Lusong na naman yan. Katortorodan. Ang sarap lang mag-cross dito mga ludi. Cross control. Ganito lang lagi ang bigay sa aking biyahe mula Winnipeg to Wisconsin to Ontario to New Brunswick to Winnipeg. Puta na, kutang-kuta ka na. Tapos ang gaan pa ng panakbuhan, gawa nga ng hili, palusong. Ito, lusungan na naman. Ahon, lusong ahon. Tulad nito, tumatakbo ko ng 113 km per hour. Ang speed limit dito is 110. Pero pagka masyado na akong bumilis, prinuhan natin o kaya engine brake. Yan. Prinuhan lang natin. Ano, heli. Tapos biluhan na natin kasi doon sa Bantareon, angat naman yan, tapos lusong. My fingertips, and I had another serious run of thoughts about stepping back, turning on my heel, and heading for the Pontiac. Come on, Jill. No, you can't do that when the Cirque comes to town. The compact the Cirque du Charnu live under is unbreakable, a treaty between dark and light. Ano? They serve a purpose. Ahon. Ayan. Hindi ko pa inapakan yung selenador.
Pagdating ko rito sa pinakatuktok, pabagal na kasi walang silinyador. Pagdating naman doon, palusong na. At tipid na tipid sa krudo. Yan o, umagal ako ng 60. Hindi ko na kailangan pang paandarin o apakan yung krudo. Pwede ko nang antayin kasi lulusong nyo naman doon. Subukan lang natin. Mag-signal light ako para hindi nila sabihin na para lagpasan ako ng mga sasakyan dito. Ito, palusong niya naman, magpipick up na naman ng speed. Alam mo lang silang Raptor 10. Testingin lang natin ang truck, kita mo. Kaya mo lang siya mag-build ng momentum through yung downgrade. Ayan, palusong niya naman tayo. Tapos, aahon na naman doon. Ahon lusog. Sarap lang mag-cruise control. Tulungan na rin naman natin siya kasi medyo matarik ito ng panahon. Pagka sana mahaba. Woo! Ganda guys ng ang karsada rito. Ahon lusong, matipid sa krudo. Ayan, enjoyin ko lang itong magandang tanawin dito sa karsada guys. Tuloy-tuloy lang tayo. Mamaya madadaanan natin yung yung Nova Scotia. Ayan. Tapos scale. Tapos madadaanan natin yung scale. Merong madadaanan boot. Magbabayad ka ng payment para exit ka. Guys, tuloy-tuloy lang ako. Ito, ahon na naman to. Yes, ayan. Dito tayo sa Moncton, New Brunswick. Park muna ako rito. Pupunta ako doon sa may hugasan. Hugasan ko muna yung apawnang ko rito. Pinagkakainan ko. Dito muna si Cordapia. Ayan. Bago tayo pumunta doon, check muna natin ito. Tama lang ba ang set point? Oh, ayos. Tama. Tara guys, tapos itong basura ko
Itapon ko rin para wala siya lang masabi. Basura natin. Let's go. At may treadmill down, mag-treadmill din ako. 30 minutes lang. Alright guys, yan. So, ano lang ito, mga 30 minutes treadmill lang tayo. Treadmill lang tayo, 30 minutes. Para sa ganun eh, makapagpapawis naman tayo. Papawis lang tayo. Natin kailangan yung shoulder. Siyempre, naka-short din ako guys. Start. Incline. Wow! Okay guys, ayan, 20 minutes lang guys. Nag 20 minutes treadmill lang ako doon. Nakaburn din ako ng 300 calorie kasi ang speed ko eh nasa 3.7 miles per hour. Tapos yung incline ko nasa 15. Kumbaga sa ano, paangat. Tama na yun. Kababayan. Maraming kababayan dito guys, mga Pilipino na Prince traffic. Anyway, let's go. Mag-drive na ako. Alright guys, ayan. Malapit na tayo sa border ng New Brunswick at saka Nova Scotia. Nabot na tayo ng hapon. Oras pa lang dito is... ano ba oras dito? Alas 6. Alas 6 ng hapon. Alas 6 ng dapit hapon. Malapit na rin naman na tayo doon sa dideliveran natin. Sa oras na lang o 65 miles na lang to. Temperature -6. Kaya-kaya ng katawan. Signal light. Yun naman ang hirap sa'yo eh. Mag signal light naman kayo. No left turn, no right turn. Yan. Mga kamote driver daw yun. May nag-comment kasi na panood nila yung vlog ko sa Chicago. Walang kasig na signal light pag magkakaliwa o kakanan. Ano, welcome center information, Nova Scotia. 2 kilometer timbangan na. Itong timbangan na to, hindi ito nagsasarado eh. Kahit anong oras. Sana ngayon, sarado. Hopefully. Truck must use right lane. Malalaman natin kasi mayroong ano dun eh. Yan, welcome Nova Scotia information 1 kilometer. May sign doon, malalaman natin kung bypass tayo o papasok tayo sa ano. Dyan sa timbangan. Yan oh. Wala na yung bahay dyan. Nova Scotia. Ayun na. Parang alam ko dati may parang bahay dyan ha. Ganyan na lang yata ginawa. Hindi naman kasi hindi
makapasok ang sasakyan dahil yan. Yan. Slow down tayo. Para malaman natin kung bypass o inter. Oh, wala. Oh, sarado sila. Hammers scale, guys. Never ito sasarado. Ngayon lang talaga na pumunta ako. Sarado. Yes. Ilang beses na rin ako ditong na pull over na inspection eh. Yan yung maliit na timbangan na yan. Yan. Ay, just, but anyway, dire-diretso lang ako. Sunod na stop natin, toll gate na. Bayad tayo ng toll. Para dire-diretso na. So, 15 ang babayaran. Hello sir, how are you? Good evening. How much? Tap. Receipt please. Thank you very much sir. Have a good day. 15. Okay ko dyan. And guys, thank you. Hala. Anong nangyari? Dito, nagbayad lang ako ng toll. Yes! Alright guys, good morning. Ayan. Nag-check-in na ako sa loob. At ito, binigyan niya ako ng ganito. Wala na daw papel. Kapag ka nag-green light, alis na ako. Ito lang daw ang ipapadala ko sa aking aking dispatch sa company. Binigyan na rin ako ng dotra. Babayin muna natin at buksan natin ng trailer. Temperature minus 228. Ayos, saktong-sakto. Yes! Minsan napoprosen kaya naglock. Kahit nabuksan mo na, hirap pa rin tanggalin. Gawa nga ng napoprosen sa loob. Sa loob ito guys, kasi ito pagka nasa malamig mahirap buksan kaya doon lang sa loob ng truck para umiinit siya. Tara, buksan natin ito. Sige. Lumabas ka dyan para naman pamingan dito na atras opo makapasok. Wala, marami na ako. Yan. Ewan ko bakit ayaw nila mag-park muna kasi sa gilid. Para sa ganun para sa ganun
nabigyan ng dore, makaka-atras na. Ayan, baka dito siya mag-park. Yan yata door niya. Lahat dito kasi busy na. Maga pa lang dito guys, mga ano pa lang dito. Kasi ba? Pwede siguro ito 7 ano eh 7:30. Naka-check-in na ako bago mag 7:30 kaya may doon na tayo. Saktong-sakto lang. Diyan ka lang muna. Are you moving your truck? Woo! Where you going? 23? Okay, go 23. Back up. Yeah, I'm looking at you. I'm looking at you. I'm looking at you. Go 23. Go 23. I'm looking at you. Go. Okay. Move your truck. 3 off. Back. Okay. Nag-aantay pala sa akin yun. Sige. Dito tayo. Nag-aantay pala. Hindi daw makatras. Malayo daw siya. Ay ano daw, malapit daw ako. Magulo yung ganitong klase. Hindi kasi sila katulad nung isang yun, iipis na yun. Hindi man lang kasi siya pumunta doon sa mga ganyan para hindi siya nakaharang. Hindi maganda rin yung ganyang klase. Ito naman, bubuksan niya yung trailer niya. Ayan, binuksan na niya, atras na rin siya. Alright guys, magbasa nga tayo ng comment dito sa YouTube. Alright. Oh, ito sabi oh. From Bobby Moncal. O ayan, lumabas na naman yung pagiging sanggano nung idol nilang Palaway. Gumawa ng clickbait, kinagat nung mga kasamaan niya sa trabaho, umani ng positive at negative comment. Nagalit dun sa mga sinaunang tao. Tagal ng paliwanag dun sa ginawa niya. Hindi ko alam guys kung ano naman yung ginawa ng ating kasamahang Pilipinong vlogger. Enlighten me kung sinong nakakaalam dyan. Yan, sabihin nyo sa akin dyan sa comment section down below. Yes! Ito dapat umalis sa dyan eh. Dyan door 26 tayo, door 26. Isa rin hindi marunong kasi to mag-ano eh. Okay. Isa ka rin hindi ka kasi marunong magpunta sa isang ano eh. Paradahan eh. Diyan ka na lang eh. Kaya tuloy tayo nagkabol-bol kasi hindi kayo marunong ano, yung bang pumunta sa parking area nila. Diyan ka sa nakaharang dyan.
nagagawa. May mga ganyan kasi talaga. Tamad pumunta sa slot. Now move. Para maka na ako. Kanina pa ako inaantay sa door niyan. Hindi ako makapasok-pasok dahil nga sa nyo. Ito, isa rin to. Magchichikin, nandun yung truck niya, sa gilid na lang. Door 26. Ayan guys, red light agad. Dito na tayo. Tayo na lang natin. Gumagalaw-galaw na nga eh. Yes! But anyway guys, enlighten me kung ano yung ginawa ni Mark na naman na video sa sa YouTube niya. Pasensya na, hindi kasi ako updated guys. Nakapokus tayo sa trabaho. Tapos ganyan. Ayan. Well anyway, antay lang tayo. Okay guys. Hey, what the post back? Yeah. Not forward, post back? Push back. And then done? Yep, try to push back down. Done. Hold it down. Okay. Tapos na tayo guys, tapos na. Basta. Wala pa rin binibigay. Wala pa, tulog pa sila doon sa Winnipeg. Ano pa lang? 7:13 pa lang sa Winnipeg. Abangan natin mag-green yan. Nag-lock yata. Wala. So guys, babayin nga natin. Tignan natin. Red pa rin sabi niya green na Meron silang lock na kagaya nito guys. Ay, nag-stack up. May mukhang nag-stack up Oo nga, mukhang nag-stack up. Hindi kailangan nilang masuhin. Yon. Naibaba na nila. Ayan. Yung ganito guys. Ganito. Nag-stack up Ito, yung pinaka yan. Bakal niya. Alright, empty, let's go. Ito muna tayo sa truck stop kasi wala pang sinasabi. Tara. Sarado ko muna. Sarado muna natin at i-check kung may laman. Wala yan, sigurado. Malinis.
sa Reaper. 3-port pa. Ayos, marami pa. Okay guys, ayan. At wala. Dito is 9:47 pa lang. Sa Winnipeg is 7:47. Magkaba kasi ang oras ng andito guys sa East Coast. Andito tayo sa East Coast part ng Canada at doon sa Winnipeg. So bali dito sisikat ang araw at dito maliwanag na. Sa Winnipeg madilim pa. 2 oras ang pagitan. So advance ang oras dito kasi dito sisikat. Doon sa Winnipeg is late. Pagdating naman doon sa British Columbia, West Coast, doon lulubog ang araw, madilim na rito. Let's say dito is ngayon sabihin natin alas 10 na ngayon. Doon naman alas 6 pa lang. 4 na oras ang pagitan. Kasi nga doon nga lulubog. So madilim na dito kasi dito sumikat. Pagdating doon sa British Columbia kasi doon lulubog, yung araw nandoon pa. Yun, 4 na oras ang pagitan kasi siyempre alam niyo naman ang ikot ng mundo, malayo talaga yan. But anyway, punta muna ako sa truck stop. Doon na muna ako tatambay hanggat abisuhan ako. Siguro putulin ko na video vlog ko dito. Hopefully mamaya pagka nandun na lahat sila sa opisina. Kasi Monday ngayon, lulutuin nila yung mga dapat nilang lutuin sa load natin. Mabigyan din sana tayo agad ng load para makalarga tayo agad-agad. Ayan, but anyway, update nyo ako sa mga nagaganap sa kapaligiran guys. Ayan. Thank you for watching. Ingat kayo lagi. Peace out. Bye bye. Lakai Tracker.